Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Alamin natin ang kahulugan ng ilang salita na ginamit sa teksto. Ikalawa, kasaysayan kung paano nagbabahagi ng impormasyon at pahayagan noong unang panahon. Ikatlo, mga mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa teksto. Dumako tayo sa unang bahagi ng aralin. Tukuyin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Unang salita, pagbabahagi. Pagbibigay ng anuman sa iba na walang kabayaran. Ikalawa, sinauna. Panahon na nagmula sa napakalayong nakaraan. Bago pa naitala ang kasaysayan, ilang libon taon na ang nakalilipas. Ikatlo, umalohokan. Isang mensahero o tagapagbalita na may tungkuling ipahayag ang mga mahahalagang kaganapan o pangyayari sa komunidad. Ikaapat, nalathala. Nailimbag, naipagbigay alam, naianunsyo. Ikalima, kilusan. Pangkat na mga tao na nagkakaisa at naglalayong makamit ang isang partikular na layunin o adhikain. Ikaanim, panawagan, pakiusap o paghikayat sa publiko o isang grupo. Ikapito, mabatid, malaman o makatuklas ng bagay, pangyayari o impormasyon. Ikawalo, paglaganap, mabilis at malawakang pagkalat o pagpapakalat ng impormasyon, ideya, sakit o anumang bagay sa maraming tao o lugar. Ikasyam, pahayagan, dyaryo o periodiko, isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita, impormasyon at patalastas. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng aralin, ang kasaysayan kung paano nagbabahagi ng impormasyon at pahayagan noong unang panahon. Ang pagbabahagi ng impormasyon noong panahon bago dumating ang mga mananakop na Kastila ay naisasagawa sa pamamagitan ng tagapagbalita sa sinaunang barangay na tinatawag na umalohokan. Sa pananakop ng mga Kastila, ang unang pahayagang nalathala sa Pilipinas ay ang Del Superior Gobierno na unang lumabas noong Agosto 8, 1811. Natural na ang mga positibong balita lamang tungkol sa pamamahala ng mga Kastila ang nilalaman nito. Ang pahayagan naman ng kilusang propaganda, ang La Solidaridad, ay unang lumabas noong Pebrero 15, 1899. Ang layunin nito ay ang ihayag ang panawagang reforma sa pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas at pinamahalaan ito ni Marcelo H. del Pilar. Noong Enero 18, 1896 ay naglabas din ng sariling pahayagan ang katipunan na tinatawag na Kalayaan. Si Emilio Jacinto ang namahala nito na siya ring may akda ng kartilya ng katipunan at gumamit ng pen name na Pinkian. Nang sakupin naman tayo ng mga Amerikano, ay naglabas din sila ng unang pahayagan noong Oktubre 11, 1898, ang The Manila Times. Ito ang kinikilalang pinakamatandang pahayagan sa Pilipinas, habang ikalawa naman ang Manila Bulletin na unang lumabas noong Pebrero 2, 1900. Magmula noon hanggang sa kasalukuyan,
naging mahalagang kasangkapan ang mga pahayagan sa pagbabalita ng mga impormasyon. Sa paglaganap ng internet, nadagdagan ang kakayahan ng mga Pilipino na makabatid ng mga impormasyon. Iyon nga lang, kasabay na nagsulputan din ang mga fake news. Marami na ngayon ang nababasa at naririnig natin na mga fake news. Tumutukoy ito sa mga pekeng impormasyon, balita, ulat na mali, mapanlinlang o di totoo. Ginagawa ito ng mga taong may layuning mandaya, magmanipula ng opinyon o magdulot ng kaguluhan. Mahalaga na maging maingat at mapanuri sa pagbuo at pagtanggap ng mga impormasyon upang maiwasan ang fake news at mapanatili ang integridad ng impormasyon at pamamahayag. Dumako na tayo sa huling bahagi ng aralin, ang mahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa teksto. Gaano nga ba kahalaga ang pagbabahagi ng impormasyon at pahayagan sa publiko noon hanggang sa kasalukuyan? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang pagbabahagi ng impormasyon ay lubhang mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng kamalayan sa mga mamamayan kung ano na ang samut-saring kaganapan saan mang panig ng mundo. Sa pamamagitan ng pahayagan, nabibigyan tayo ng pagkakataon na makapaghanda sa anumang sakuna, makaiwas sa panganib ang buhay at kalikasan sa anumang mapaminsalang kaganapan o kemikal na kumakalat sa kapaligiran. Nababatid ang lunas sa anumang karamdamang kumakalat. Masubaybayan ang kaganapan sa pamamahala ng mga kinauukulan at marami pang iba dahil ito sa pagbabahagi ng impormasyon at pahayagan sa publiko. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.